So what's up mga boss, yan meron tayo ditong i-upgrade, no. So this is Eastcrane na EC342KS2, no. So ito yung 14 inches barrel, no. Stoner rifle AEG or battery operated, no. So yan, i-upgrade natin siya since pwede siyang pang DMR, no, or SPR, kung ano man. Maglalagay tayo ng Geisel mount, maglalagay tayo ng T-Eagle na scope. Tapos eto mga boss, gagawin natin 500 plus FPS, siguro mga 520 pataas, no. 520 FPS pataas. Maglalagay rin tayo ng ETU, mag-install tayo ng ETU, bubore up natin, correct natin lahat, itotono natin. So ngayon tingnan natin kung ilang FPS siya out of the box, no. Yan, pakuha ko ng isang battery. Yan, okay. Videographer natin si Madam Yasmin ngayon. So ngayon na lang tayo ulit makakapag before and after, no. So ito, brand new out of the box, diretso upgrade tayo. Ito, pag out of the box, Tamiya plug. So pag nag-ETU na tayo, magiging DIMS plug na, no. That's why gamit natin Storm Power palagi, no. Ginagamit nating battery lagi is yung pang airsoft talaga, yung mga standard na battery pang airsoft, no. Hindi tayo gumagamit ng malalaking battery, gano'n, no. Kasi kung aaralin nyo rin, kami pag naglalaro sa isang maghapon na laro, dalawang battery, no. Para lang secured na walang bitin pagdating ng lunchtime, or pag alam kong medyo nakaapat na tuloy-tuloy na games na, nagpapalit na ako na extra battery ko, no. So yun, normal na setup, nandun sa loob ng bat tube, mukhang realistic. Hindi yun may mga wire na nakano, no. Tapos ipipilit natin yun, guys. I'm to ETU, no, or DTU, digital trigger unit, or electric trigger unit, no. Hindi ako nagmo-MOSFET, no. Si MOSFET kasi hindi ko alam kung ano, as far as I know, nire-regulate niya lang yung high-powered na battery para mag-perform pa rin ng maayos yung unit nyo. So parang nangyayari, regulator lang siya. Unlike sa DTU, ETU, so sila yung advanced naman na may programming, no? May programming. Yung reset, yung pre-cocking, no? So mas nakakatulong for me. Mas yun yung binibigyan ko ng window sa mga gawa ko, kasi yan, kung mapapansin nyo, hindi ako gumamit ng MOSFET, no? Kasi kung gagastos lang din lang tayo, doon na tayo sa alam nating okay. Actually, may mga client na gumagastos ng 12,000, 15,000 sa ETU o DTU, no? Yun yung mas mga advanced pa. So bakit nila ginagawa yun? Like me, gusto ko yung features, yung advanced features, no? Not just to regulate, no? And isa pa, yung battery mo, mas mahaba yung buhay, no? Kasi yun nga, meron siya mga anti short circuit protection, no? Meron siya mga low battery protection, no? So maraming benepisyo, no? So konting halaga lang naman yung idadagdag mo, nandun ka na, no? So ako ganun ako yung typical na airsofter. Kasi hindi lang ako basta technician, airsofter din ako, naglalaro din ako, even ako nag-gun down din ako. Nandun din ako sa, kung gagastos lang din lang ako, konting ipon, doon na ako sa mas solid, no. Lagi ko sinasabi yon sa mga kliyente rin natin, sa mga kaibigan din natin, na konti na lang doon na lang tayo, no. Kaysa naman yung buy now, buy ulit later, no. So mahirap yung buy now tas buy later, sisiga, no. So bagong set of
parts, ganon. Mahirap eh, no? So ako dun ako sa sigurado ako, no? So yun, yun din yung lagi kong pinaliliwanag dun sa mga kaibigan natin. So ngayon, naglagay na tayo ng battery. Salpakan natin ito. Ito yung high cap kasi ito mid cap, no? Tinatamad na akong salpakan ng bibis. Check natin before, no? So ito, firing. So 417 out of the box, no, sa haba niya. 410, no? So yan, no? So around 400 to 420, ganon. Tapos full auto. So yan yung outcome, no? So consistent, yun talaga. Okay, nagda-drop siya ng 400, no? So yun, yung pang isa benepisyo, guys. Pag hindi tayo naka-ETU, naka-DTU, no? Okay, may laman siya. So, kung hindi tayo naka-ETU o DTU, after mo mag-full auto, kahit tong stock na to, after mo mag-full auto, kailangan magpaputo ka at least 2, 3 ng semi bago mo siya i-park o bago mo siya i-store o itago, no? Kasi para ma-sure natin na yung spring naka-rest, na nandito yung settings ng piston, no? Nakababa siya. Unlike pagka naka-ETU or DTU ka, naka-electric trigger unit ka na, lagi siyang naka-rest, no? Even dun sa full auto, lagi yan talagang nandun, no? Bakit? Kasi yun yung active braking niya, no? So humihinto talaga siya doon. Kahit anong mangyari, nandun siya, no? So yung positioning ng nozzle, no? Yun yung malalaman mo na consistent talaga. Yun yung alam mo sa sarili mong consistent talaga yung unit mo kasi hindi siya nanggagaling dito, hindi siya nanggagaling dito. So laging nandun, no? So yung drop plus minus ng FPS natin kung 500 yan, pwedeng maging 503 yan, 501, pwede yan mag 498, 497, ganon, or 500. Ganon lang yung laro niya, no? Kasi nandun lang yung timing laging nandun. So yun lang, na-share ko lang sa inyo yun. Pakita ko sa inyo yung after nito, no? Pag nalagyan na natin siya ng upgrade, no? Internal upgrades. Pag maglalaro, hindi sapat yung stock for me. Oo, may lalaro mo to pero wala kang kumpiyansa. May lalaro mo to pero abot ka nang hindi mo abot. Okay? Tinatamaan ka nang hindi mo kayang tamaan, no? So, iba yung advantage pagka upgraded yung unit mo. Diba? So, yun lang. Marami. Yung iba nga gumagamit pang farm, upgraded talaga eh. Hindi rin ako nag-upgrade guys ng ito lang muna. Pwedeng ito lang muna, pero alam ko yung flow. Itong parts na to, tsaka ito, susunod. Hindi ako nag-upgrade ng bili ka lang muna na itong parts na to, yung mumurahin lang. Kasi sayang nga eh. I'm into long-term investment lagi, no? So, dun ako sa alam ko na ito muna yung kaya ng budget and muna lagay natin. At least alam natin na reinforce, alam natin na subok yung pyesa na yon, no? So, speaking of subok, ang dami ko ng piyesang nilaro, ang dami ko ng piyesang tinapon, ang dami ko ng piyesang sinayang, sinira. So, yung piyesa na ginagamit ko, yun at yun lang din naman. Yun lang din, yung best build, yun lang din. Walang beyond, no? Kung may 100% nakuha mo yun, yun na yun, pero walang 101%. So, yun lang. Pwede kang mag 98, pero hindi ka pwede mag 101. Peace out. So, what's up mga boss? Yan, natapos na natin itong ating Stoner rifle na screen, no? So naglagay na tayo ng Geisel mount at saka LPBO na scope, no? So ayan, no? Ayos, no? May optics na, no? Ngayon, nagpalit tayo ng motor, ng mga reinforced na pyesa, gears, pati ito, yan, naka CNC chamber na rin, no? Tapos syempre yung backing pinalitan na rin natin, no? Ngayon try natin kung nag-improve. So yan, naka DINS plug na rin siya, no? So naka ETU na to or DTU, digital trigger unit, no? So ngayon try natin, no?
Sabi oh. Yun, tumunog na siya. Ibig sabihin, naka-power on na siya, no? So, yan. Tingnan natin kung ano yung inabot na FPS nung upgrade natin, no? So, yan. Ito yung 0.20 dBs natin. Salpak na natin. Tara, chrono check natin. So, yan. Okay, upgrade ni Savage. Semi, firing. Yun, no? So, yun siya. Okay, mataas pa, lumalapat, no? Lumalapat na siya, no? Kasi mag-adjust pa yan dahil yung mga O-ring. So, yan, no? So, ito, full auto natin. Tingnan natin ang ROF. Grabe. So, 22 ROF at 546 FPS. Grabe oh, consistent oh. Nag 554 na, no? Nagagalit na siya. So, yan. No? Ganyan ka consistent, no? Okay. So, tingnan natin yung trigger response naman niya, no? So, no? Full auto natin. No? Grabe oh, 550 no. So, lumalapat na, no? So, full auto. Grabe. So, yun. Wala na siyang bibis, no? Yun. Grabe, no? So, ngayon, yan, consistent naman siya, no? So, around 550 FPS at 22 ROF, no? So, yun. Ito guys, hindi na siya ginagamit sa game site, no? Na mataas na yung FPS niya. Meron mga game site na nagpapalaro ng open FPS, yon pwede nyo siyang gamitin. Pero itong mga regulated na game site, bawal. So ito, pinabuo sa atin is pang backyard gaming lang, pang farm, pang bahay lang, no? So ito yung ano natin kung bakit pinataas natin yung FPS, no? So yun, maraming salamat mga boss. Thank you po.